araw po sa lahat ng mananampalataya sa Pentecostals of Jordan at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa buong mundo at sa lahat ng mananampalataya. Magandang araw po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Sa araw po na ito ay tatalon tayo mula sa 1 Kings, ngayon naman sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah chapter 32 verses 1 hanggang 15. Ito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Kinausap ni Yahweh si Jeremias ng ika-10 taon ng paghahari sa Huda ni Sidikyas at ika-18 taon naman ni Nabucodonosor. Nang panahong iyon na kinukubkob ng hukbo ng hari sa Babylonia ang Jerusalem, si Propeta Jeremias na may mahigpit na pinabantayan sa piitan sa palasyo. Ipinabilanggo siya ni Haring Sidikyas dahil sa kanyang ipinahayag. Sabi niya, ito ang ipinasabi ni Yahweh, ipasasakop ko ang lungsod na ito sa hari ng Babylonia. Si Haring Sidikyas ay hindi makaliligtas sa mga Kaldeyo at ihaharap sa hari ng Babylonia. Makakausap niya ito at makikitang mukhaan. Dadalhin siyang bihag sa Babylonia at mamananatili roon hanggang sa muli ko siyang magunita. Anumang pakikipaglaban ang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay sa mga Kaldeyo. Sinabi pa ni Jeremias, ito ang pahayag sa akin ni Yahweh. Si Hananel na anak ng isang amaing si Salom ay lalapit sa iyo upang ipagbili ang kanyang bukirin sa Anatot, sapagkat ikaw ang malapit niyang kamag-anak at may karapatang bumili niyon. Gaya nga ng sinabi ni Yahweh, si Hanamel ay pumunta sa akin at sinabi, bilhin mo muna ang bukirin sa Anatot at lupain ng Binhamin. Ikaw ang may karapatang bumili niyon bilang pinakamalapit na kamag-anak. Naalala ko ang sinabi ni Yahweh, kaya't binili ko ang bukirin ng pinsan kong si Hanamel sa halagang 17 pirasong pilak. Nilagyan niya ang kasulatan ng pagkabili at tinatakan sa harapan nila ang salaping kabayaran. Pagkatapos kinuha ko ang kasulatan ng pagkabili na tinatakan at siping nakabukas at aking ibinigay kay Barok na anak ni Nerias at apo ni Masias. Ito'y nasaksihan ni Hanamel ng mga saksing lumagda sa kasulatan sa pagkabili at ang mga Hudyong nasa kwartel ng mga bantay. Sa harapan nilang lahat, tinagubili ni Jeremias si Barok ng ganito, ito ang utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatang ito, ang tinatakan at ang nakabukas, at ilagay mo sa isang tapayan para hindi masira agad, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, darating ang panahon na muling magbibilihan ng mga bahay, bukirin at ubasan sa lupaing ito. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang buying for God. Talagang nakakatawa, no? Kung titingnan natin, bumili nga si Jeremias hindi dahil sa kanyang sariling kagustuhan, kundi dahil sinabi sa kanya ng Panginoon. May mga panahon po na tayo bumibili dahil sa ayon sa ating sariling kagustuhan. Ito po, nung binasa ko siya, medyo napatawa ako. Dahil, inaamin ko, may mga panahon bumibili ako na hindi ako nagpapaalam sa Diyos. Ang perang pinagkaloob o pinagkatiwala sa akin ng Diyos, minsan binibili ko ng isang bagay na hindi naman pala ayon sa kalooban ng Diyos, at yun, nasasayang lang din, no? Minsan nakatambak lang at hindi nagagamit. Kaya po, maingat po ako ngayon sa pagbili. Dahil madalas na sinasabi ko, kung ang Diyos na sa aking kalagayan ngayon, o kung si Jesus bilang isang tao ay nasa aking sapatos, ano kaya ang gagawin niya sa pinagkatiwalang ito? Dito po ay narinig natin ang kwento na si Jeremias ay bumili nga ng lupain o bumili ng bukid sa Anatot dahil po ay sinabihan siya ng Panginoon na maibibenta na lupa at ito'y kanyang bibilin. Nakakatawa pero totoo.
na sa lahat ng bagay, dapat ay isang Kristiyano ay matuto din. Mula sa kwento ni Jeremias, matuto kung paano maging mabuting katiwala sa perang pinagkaloob ng Diyos. Maring sabihin natin, pastor, akin naman to pinagtrabahuan ko ito. Pagod ko at pawis ang inilagay dito. Ang tanong naman po ay ganito, paano kung hindi ka binigyan ng kalakasan ng Diyos? Paano kung at the first day of the month ay nagkasakit tayo? Makakapagtrabaho pa kaya tayo? Paano na lang kaya kung halimbawa i-withhold ng Diyos na pasikatin ang araw, di wala na tayong energy? Paano kung sabihin ng Diyos, wag muna tayong magpahangin ngayon kasi mahal ang kuryente. Hindi iihip ng Diyos ang oxygen. Makakahinga kaya tayo? Ang mga bagay po na ito ay isa lang o kukunti lang sa mga bagay na dapat nating pasalamatan sa Diyos. Libre ang ating enerhiya mula sa araw. Libre ang hangin na ating hinihinga. Ang kalakasang binigay niya sa araw-araw sa atin ay sobrang galing. Kaya po tayo ay nakakumikita dahil din po sa Panginoon. It's God's blessing us. Kaya po, ang pagbili na ito ay dapat din nating i-consider. Nung pinagkatiwalaan tayo ng resources ng Panginoon, ang tanong, isinulat ba natin lahat ng ating binibili? O maaring bili lang tayo ng bili, hindi naman tayo nagsusulat at nagtataka tayo sa huling pagkatapos ng 3 araw ng ating sahod, ubos lahat ng pera at nagtatanong tayo, saan ba napunta ang lahat ng pera ko? Wala po tayong sinusulat Hindi po natin isinusulat yung mga bagay na ating binibili. Hindi rin natin sinusulat kung saan natin dapat igasta. At hindi po tayo nagbabudget sa mga perang ating natatanggap. Ano pong ibig kong sabihin na hindi tayo nagbabudget? Simple lang po. Pagpunta ba natin sa grocery, isinusulat po ba natin ang ating bibilhin o sakan lang tayo nag-iisip nung nandoon na tayo sa grocery? At madalas po, kung hindi tayo nagsusulat, napupulot natin yung mga bagay na hindi naman talaga natin kakailanganin. Binibili natin yung mga bagay na hindi naman talaga pala kailangan. Kaya po napakahalaga bago bumili ay magsulat po talaga, no? Maging mabuting katiwala. Buying for God. Yun po ang tanong ko. Are we buying for God? May mga panahon pong bumibili tayo na hindi para sa Diyos kundi para sa sarili lang nating kagustuhan. Hindi po maling bumili ng mga bagay na gusto natin. Hindi po mali na bumili ng mga bagong gadget kasi pleasure naman natin yun, no? Pinagkaloob din yun sa atin. Pero ang tanong, kung ang bagay na ito ay ipinagpipray ba natin, ipinalangin ba natin? Ano ba ang intended purpose nito para sa atin? Alam niyo po, hindi po masamang magkaroon ng bagong gadget. Pero, napapansin niyo po ba na kung ang cellphone mo ay iPhone o di kaya matataas na kalibre ng cellphone, ay 80% na mga features dyan, hindi niyo po nagagamit madalas. Ano po madalas nagagamit ninyo na features? Siguro, dahil iPhone yan or di kaya Android, ang nagagamit niyo is Facebook, tawag, at text. Tama po ba? And the rest po ay hindi nyo na po nagagamit, no? Hindi nyo na po madalas ginagamit yung ilang features na nandoon. Yung Google Search, yung Google Map, mga ganun. Yung mga iba't ibang mga features na nandoon. Hindi na po natin nagagamit yan. Madalas. Kasi po, ang function po talaga niyan ay tawag, text, at regular na social media. Pero minsan, bumibili nga tayo ng updated kasi nga, gusto natin ng bago, di po ba? But the question is, the moment we buy, are we praying? Nananalangin po ba tayo? My challenge ay ganito. Sa susunod nating pagbili, dapat itanong sa Diyos, Lord, bibilhin ko ba ito o hindi? Kailangan ko ang iyong guidance. Kahit napakasimpleng bagay, kailangan itanong sa Diyos. Let's buy for God, no? Bumili tayo ng mga bagay-bagay, hindi ayon sa sariling kagustuhan, kundi kasama ang guidance ng ating Panginoon. Remember, hindi natin pera yan. Pinagkatiwala lang po sa atin ng Panginoon yan. My suggestion is to invest. My suggestion is to save. My suggestion is to find a business that is fitting for you. God bless po, at minsan pa, ito si OJ Solitario, muling magpapaalala sa atin na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po.